Hello, welcome to Coursebell Channel Tutorial. Magandang umaga po sa ating lahat, no? Bago tayo mag-umpisa, sabihin muna natin na ako ay matalino, ako ay matalino, ako ay matalino. Okay, so ngayong araw na to, pag-aaralan po natin kung paano po gamitin yung breadboard at saka yung LED. So, paano natin i-connect po yan. So, step by step natin. Unang-una, gawin natin gamit yung simulator natin. Pagkatapos, gawin natin sa actual natin. Okay po? So, yan po yung gagawin natin. Okay, so open natin yung simulator natin. Gumagamit tayo ng FreeSync. Open source po to. Yes, ito yung breadboard. So, sa breadboard kasi, may tatlong party po to. Itong sa ibabaw, sa ibaba at saka sa gitna. Itong sa gitna, yung connectivity po niya is naka-vertical. So, ibig sabihin, itong point na to, kung nakita nyo, may dilaw po dyan. No? Kung nakita nyo yung dilaw na kulay, ibig sabihin, konektado po yan. Okay, so, ang mangyari po, pag naglagay tayo ng component dyan, tapos naglagay tayo sa ibaba, as long as nasa isang vertical sila, ibig sabihin, konektado sila. So, yan po yung ibig sabihin ng vertical connection. Sa gitna po yan ng breadboard. Now, sa itaas naman, ng parte ng breadboard, kung nakita nyo, pag point natin dito, yung dilaw niya is papunta doon sa dulo, sa kabila. Ibig sabihin, is konektado po yan ng isang wire. No, naka-short po yan. So, similarly, kung nakita nyo, yung dilaw niya is naka-horizontal lang. So, ibig sabihin po niyan, hindi siya konektado dito sa ibaba. Dito. Wala pong connection dito. So, pag naglagay tayo ng component dito sa itaas, tapos naglagay tayo ng isa dito sa ibaba, wala po yung connection. So, kung bakit? Kasi nga, yung configuration po ng breadboard na to is naka-horizontal. Hindi siya naka-vertical. Ito yung sa itaas. Sa ibaba naman, ganun din po. No? Similar lang po yung kanyang configuration. Kung i-click natin dito, makikita nyo, yung kulay dilaw niya is papunta dun sa dulo. Ibig sabihin, may connection po dyan hanggang sa dulo. So, pag naglagay tayo ng supply dito, tapos yung configuration ng breadboard natin is isa lang, horizontal papunta sa dulo. So, pag naglagay tayo ng dito, supply, at saka naglagay tayo ng pin dito, may connection po yan. So, yan po yung ibig sabihin. Similar pa rin po, pareho din dito sa baba. Sa baba naman, pag naglagay tayo ng supply dito, may konektado yan, may connection po yan hanggang dito sa dulo. So, yan po yung configuration. So, tatlo po yung klase ng connection ng breadboard na to. Sa itaas, naka-horizontal lahat. Dito naman sa gitna, ito, naka-vertical po. Diyan, naka-vertical po yung connection niya. At dito sa baba naman, naka-horizontal. So, yan yung ginagamit o karaniwang ginagamit na breadboard. So, kung nakikita nyo, dito sa gitna, may dalawang party po yan. Gitna na sa itaas at sa gitna naman sa baba. Yung sa itaas, yung kanina pinapakita ko, pag click natin, may dilaw po yan papunta dito. So, yung connection po niya is shorted lang hanggang dito lang po yan. No? Mula dito hanggang dito sa baba. Hindi yan konektado dito sa kabila. Kung nakikita nyo, ibang connection naman to. So, sa electronics kasi, may dalawang polarity kasi yan. No? May positive at saka may negative. So, importante kasi sa electronics natin is hindi magsushort yung dalawang linya. Kung magsushort man, yun, sasabog yung component mo. So, sa EC naman, similar din. May dalawang leg or may dalawang interface yung component natin sa AC. Kaya lang, hindi masyadong particular yung AC connection natin sa polarities. So, naka-alternate kasi yon. Okay, so yan yung connection ng breadboard natin. So, ibig sabihin, pag naglagay tayo ng connection, halimbawa, gumamit tayo ng LED, search lang tayo dito, type tayo, gumamit tayo ng LED. So, yung LED, yan yung gagawin nating ilaw natin. Nagsi-search pa, hindi pa tapos. Ayan. So, ito yung LED, drag lang natin. Okay, so, kung nakikita yung LED, magnify natin para mas klaro.
yung pin niya. So, yung LED kasi, may configuration din yan. Ito, kung nakikita nyo. May maliit na parang metal, at saka ito, malaki na parang metal. At din yung paa naman niya, or yung leg niya, is parang nakabaluktot. So, ibig sabihin, sa actual kasi, hindi nakabaluktot to, kundi mataas yung isang leg niya. Ibig sabihin, positive yan. Yan yung linya ng positive. And then, ito namang isa, konektado sa metal na ito, na parang malapad na metal. So, yan yung negative niya, no? Or yung ground. So, karaniwang kinokonek yan sa ground, body ground or common ground. So, yan yung ginagamit nila. Okay? So, pag naglagay tayo ng supply, so ito, example, nilagay natin dito yung isang paa ng LED at isang paa naman ng LED. So, walang connection po yan kasi ang connection ng LED is ito lang, connection ng paa na to is hanggang dito lang, di ba? So, ibig sabihin, hindi nagsushort tong dalawang paa. So, pag nilagyan natin yan ng supply, halimbawa, nilagyan natin ng 6 volts VDC or 5 volts. Pwede rin 5 volts. Yung ginagamit ng, charger. Charger ng cellphone. Karaniwang ginagamit ng cellphone is nasa 5 volts yan. And then if gumamit tayo ng battery na 1.5, ang nangyari po, halimbawa, battery tayo. Gamit tayo ng battery. Battery is naka-DC din yan. Meron ba tayong 5 volts na battery? Dalawang battery, tig 1.5. So that is 3. 3 lang. Okay, so gamit tayo ng 5 volts. Okay, hanap tayo ng 5 volts. Ayun, ilan ba to? 5 volts ba to? 6 volts to. So, halimbawa, AAA. Ilan ba yung voltahe ng AAA? Search nga natin. Voltahe ng AAA. AAA battery voltage. Ayan. Search natin yung voltahe ng AAA. Is nasa saan ba yan? 1.5 din, okay? So, 1.5 yung voltahe ng AAA, katulad din ng AA. So, ibig sabihin pala, so if nakaano to, 4 na triple ito, tapos naka-series, ito yung entry niya, konektado dito sa kabila, konektado naman dito sa kabila, and then ito sa baba, so pang-4 na battery na naka-series, so na-add up yung voltage niya. So, nagiging 6 volts kasi 4 na 3.5. So, kung nakikita nyo, itong pen na to, automatic siya nakakonekta dito sa breadboard, no? Nakakonect siya dito. So, wag nating i-connect sa breadboard para walang okay, ito. Okay, so pag kinonekta natin to papunta doon, ano ba? Ito papunta dito, bawal yan, no? Kung nakikita nyo. Ito may connection to. Connect natin nga. Ayun. May connection yan. Eto. Ano bang mali dito? May mali ba? Meron, di ba? Sige nga. Tingnan natin kung makikita nyo yung mali. Eto. May mali ba or wala? Meron, di ba? So, sinasabi ko sa kasabi ko kanina, no? So, sinasabi ko, yung LED natin, may polarity yan, may positive at saka may negative. Katulad din ng battery supply natin, may positive din at saka may negative. So kung titingnan natin, ito yung layout ng LED natin. Ganito po yan. Ayan. Kung nakikita nyo, may positive po dyan at may negative. Yung sinasabi ko kanina, yung positive is yung may medyo maliit, no, na hindi masyadong malapad na plate. And then yung paa yung nakabaluktot, but in actual, yung paa niya is mahaba kumpara sa kabilang paa niya. So ito yung sa cathode at anode. Yung cathode is negative, yung anode naman is positive. So karaniwan ito yung picture niya. So ito yung sinasabi ko yung mahaba ang paa. Ito yung sa positive side,
And then ito yung sa negative side, yung maliit yung lapad, yung hindi masyadong malapad yung plate niya. Yan po yung sa LED. Okay? So kung nakikita nyo, yung configuration natin dito, no? Kita nyo, medyo may mali, no? So hindi to iilaw, hindi to gagana. Kung bakit? Yung positive ng battery natin, eto, nakakonekta, no? Pag pinindot natin to, so may connectivity, yung dilaw, di ba? Yung dilaw, so may dilaw dito, papunta doon, so ito yung connectivity niya. Yan yung negative leg ng LED. So, may mali. Katulad pa rin ng sa kabila, ito, may connectivity papunta dun sa positive. So, dapat nakabaliktad. Okay? So, dapat nakabaliktad yung connection niya. So, i-correct natin. Flip na natin to. Paano ba? Okay. 90 degrees natin. Ayun. Ayun. So, yan yung battery natin. Okay? So, ito yung positive side niya. Ayan, may connection dyan. Connect natin sa positive leg. So, paano ba? Ito. Connect natin doon sa positive leg niya. Ayan. So, pag pinindot natin to, may connection patungo sa positive leg niya. Diba? Kita nyo? Ito namang ground niya or negative niya, connect natin dito sa negative leg niya. Ayan. Pag pinindot natin, kita natin may positive yan. Okay? Beware pala, no? Mag-ingat tayo. Kasi itong LED natin is nasa 2.2 volts yan, no? Karaniwang voltahe niya, yung binibili natin. Sasabog po yan pag gagamitan natin ng 5 volts pataas directly, no? Kung bakit yung 5 volts yung in-example ko, kasi yan yung mas common. Kasi nga, pag hindi tayo bumili ng battery, pwede yung magiging power source natin is yung sa charger ng cellphone. Pwede nating gawin yun or gamitin yun. Okay? So, ang mangyari, pag ganito yung setup niya, no, pag ganito yung setup niya, lalagyan natin ng resistor. So, yung resistor rating naman niya is kahit nasa 100 to 150 ohms yung rating niya. So, pwede yung gamitin para lang maprotektahan yung LED natin. So, search tayo ng resistor. Halimbawa, itong resistor natin is nasa 40, no? Or nasa 100. Nasa 100 to 150. Ano ba yung mangyayari kapag lumampas sa 100 or 200? So, ito po yun. Habang lumalaki yung value ng resistance nyo, no, ng yung resistor, hihina yung ilaw nyo. So, hihina kasi yung kuryente na dumadaloy sa circuit nyo. So, dalawang klase po yung pagkonekta ng resistor. It's either, kunikonekta mo yung resistor mo, no, dyan mo kinukonek sa negative leg mo. Ito yung negative leg mo. Kinukonek mo dito sa resistor mo. Ayun. So, eto, konekta natin dito. Ayan. Pwede bang taasan nga natin to. Okay. Dito, papunta sa saan ba to? Positive. Ito yung positive leg niya pala. Ayun. Eto, konekta mo to dito sa ayun. Kung nakikita nyo, may connection po yan. Okay? May connection po yan mula sa supply nyo papunta sa leg na to at saka sa leg na to papunta doon sa positive nyo. So, yan yung tinatawag na pull-up resistor. So, yung isa naman na configuration, yung pull-down resistor. So, nasa positive pala to, no? So, natawag yan na pull-up resistor. Okay nga? So, nasa positive. So, nasa positive siya, positive leg, so pull-up resistor po, yung tawag niya. So, pag nasa negative naman yan, tinatawag yan na pull-down resistor. So, sa isang circuit, no, kahit pull-up man or pull-down yung gagamitin mo, pareho lang yun yung epekto dyan sa circuit mo. So, okay, so halimbawa, ito yung pull-up resistor. Now, gawa tayo ng pull-down resistor, for example. Okay, paano ba yan? Ito, connect natin sa positive leg natin.
Ayun. And then, dito tayo gagawa ng resistor. Okay, delete muna natin to. Lagyan natin ng pull down resistor. So, yung connection niya, dito papunta. Okay, lagyan natin ng wire dito. Ayun, so may connection yan. And then, ito papunta dun sa negative leg natin. Okay, so yan yung connection niya. Okay, so may connection papunta sa negative leg at may connection papunta naman sa supply. So, yung direction niya is ito. Okay, from negative dumaan sa kay resistor papunta kay negative leg. Okay? Ito naman galing kay positive pumunta kay positive leg. So tama yung connection natin. So siguradong iilaw yan at hindi yan sasabog. Okay? So kahit man charger ng cellphone yung gagamitin nyo, pwede pa rin. Lagyan nyo lang ng resistor para hindi madaling masira yung LED nyo. So, yan yung configuration natin. Oops. Okay. So, eto. Bago ko makalimutan pala, karaniwan pala sa breadboard is hindi konektado yung half lane po ng horizontal niya. Ano bang ibig sabihin? Eto, di ba sabi ko kanina, mula dito, yan yung yellow niya, papunta dito, yan yung connection niya. Pero, karaniwan pala sa breadboard is yung connection niya is hanggang dito, papunta lang dito sa gitna. And then, ibang connection naman dito, papunta doon. So, yan yung sa horizontal connection po. So, lagyan natin ng linya. So, yung connection pala niya is dyan lang. And then, dito. Ayan. So, pareho pa rin dito sa baba. Yung karaniwan ng mga breadboard, ito yung configuration niya. So, sa mga breadboard na na-try ko na, nung ginagamit kong breadboard is karaniwan ganito yung configuration niya. Hindi konektado yung buong horizontal line niya. Ito is, yes, na ano to, karaniwang design din to. Yung vertical niya is hindi konektado sa baba. Okay, so ano yung ginagawa ng iba? So, para magiging connected sila, no? Since ganyan lang yung connection nila, nilalagyan ng jumper. Eto, gina-jump nila. Paano ba paglagyan ng jumper? Nilalagyan niya ng wire dito, papunta doon, wire dito, papunta doon, tsaka similarly, pareho din, dito, papunta doon, dito, papunta doon. So, yan yung nangyayari. Nilalagyan nila ng jumper. So, para yung connection dito, yung sa actual board po to ng breadboard, is directly connected siya papunta hanggang dito sa kabilang dulo. So, similar pa rin. So, ano yung kagandahan niya is ito. Makakasave tayo ng wire pag ito yung ginagamit natin sa setup natin, no? Nakakasave tayo ng mga connections. So, halimbawa, gumawa tayo ng, yes, yung kanina, no? May resistor tayo. Sige nga, lagyan muna natin ang resistor. Okay, may resistor tayo. Tapos, may LED tayo. Gawa tayo ng LED. Ayun. Okay. Kuha tayo ng LED. So, ano po yung ibig sabihin ko? Okay, so the same pa rin. May power supply tayo, yung battery. Battery na 5 volts. Kung bakit 5 volts? Kasi nga, para ma-practice natin yung karaniwang ginagamit na battery. So, 5 volts kasi yung karaniwang ginagamit. So, yan din yung gagamitin natin. Ayan. Rotate natin. Okay. Huwag na natin i-rotate. Ganyan na lang. Okay, so, ginagawa ng iba is ganito. Yung dyan nila kinokonek yung negative nila. And then, dito nila kinokonek yung positive leg nila. So, yan yung nagiging configuration. Okay? So, maganda to pag may marami kang LED. Halimbawa, yung ginagamit mong LED is multiple. No? Halimbawa, 4.
Okay? Okay, so halimbawa may apat ka na LED. Ayan. So ito, jumper po to ha. Huwag niyong kalimutan kung bakit may wire dyan. Kasi nga, so karaniwan kasi, yung breadboard natin is hanggang halfway lang yung connection nila. Wala pong connection papunta sa dulo. Ayan. So kaya nga lagyan natin ng jumper. Okay, so ganyan yung karaniwang connection po. So ito yung nasa ground. Ito yung sa positive natin. So pag nilagyan natin ng pull-up resistor, yung kanina po, sige nga, rotate natin ng 90 degrees. Ayun, ganyan po yung pagkagawa ng iba. Ba't ka napunta dyan? Eto. Sige nga. Aha. Resistor. Lagyan natin ng kailangan natin ng 4 na resistor. Kasi nga, 4 yung LED natin. Bakit may resistor? Para iwas sabog po. Para po yan sa security ng resistor natin. Okay. Lagyan natin ng resistor. Yan po. Yan yung configuration niya. Ayan. Rotate lang natin na 90 degrees. So, ganyan. So, and then if connect natin, ito nasa ano to, dyan. Ayan, nasa positive. Ito, pwede nating lagyan, nasa ito po yung negative leg niya. And then may pull up resistor tayo. So, pwede nating i-connecta dito. Ayan po, dito. So, lagyan lang natin ng jumper dito, wire. Ayun. So, nakaka-save tayo ng connection. Ayan. So, pwede po yan. Yung kanyang pagkagawa, no? Or, pwede nating ilagay dito. Pwede naman ganito yung pagkagawa ng wire natin. Ayan. Lagyan natin ng positive dito. Ayun. Ito yung negative line. Ito yung positive line. Tapos, connecta natin isa-isa itong mga resistor na to. Ayun. Ayan. Sumobra. Hindi makita. Dito na lang. Lagyan na lang natin ng jumper. Ayan. So, pwede din ganyan yung connection niya, no? Pag kiniklik natin to, ayun, may connection po. Hindi tumatama yung isa. Dito pala. Pag click natin, ayun, may connection. So, may yellow tayo na dumadaan papunta doon sa mga pull-up resistor natin. Tapos, ito naman ground. Ayun, nasa ground po ng LED natin. So, yan po yung ginagawa ng iba. So, either way, kahit ano man yung configuration nyo, pwede po yan as long as hindi nagkasalubong yung connection nyo. So, yan po. Ibig sabihin, yung positive na leg ng LED nyo dapat konektado sa positive na supply nyo. And then, yung negative naman, dapat konektado naman sa negative na supply nyo. So, yan po yung kung paano gamitin yung resistor, resistor, LED, at saka yung power supply natin. Okay? So, yung resistor naman, walang polarity itong resistor. So, pwede siyang magkabaliktad, no? Pwedeng yung itaas, ganyan yung sa ibaba, i-connect yung sa ibaba. Kahit ano po yung configuration ng resistor, pwede niyang baliktarin. So, wala kasi yung polarity yung resistance or resistor natin. Okay? So, yan po. So, apply natin sa actual natin. So, sa actual natin, gamitan natin ng cellphone. Cellphone yung ginagamit ko ng charger ng cellphone yung ginagamit ko. Okay? Sige nga. Okay, so ito po yung actual natin. No? So, yung breadboard natin, kung nakikita nyo, nilagyan ko ng jumper. Ito, nilagyan ko ng jumper. Tapos, ito naman, may jumper dyan. Sa baba naman, may jumper dyan. Dalawa po yan. Para itong connection na to, mula dito hanggang doon sa dulo is may connection yan. Katulad pa rin sa taas. Okay, so yung power supply ko, ito yung power supply natin.
cellphone po yan. Pwede tayong bumili kahit saan as long as 5 volts yung rating niya. So, hindi masyadong kita pero 5 volts yung 5 volts po yun ang rating ng ano natin. 5 to 6 volts po. Okay lang po. So, pag inano natin yung connection ng cellphone niya, di ba? Yung cellphone mo is naka-jack yan. So, pwede nating i-cut yan. Ito yung mangyayari sa cellphone mo. Saan ba? Ayan, makita ito. So, may positive yan, yung plus sign. At saka yung kabila naman, ito is naka-negative yan. Okay? So, negative, positive. So, connect natin. Sa taas yung, sa baba na siguro. Kahit saan. Sa baba yung positive natin. Tapos, yung negative natin sa itaas. Ayan. So, ulitin natin. Nasa baba po ang connection ng positive natin. At sa itaas is yung negative natin. So, ito yung LED natin. Ayan. Medyo nakabaluktot yung isang paa. No? Kung hindi man yan nakabaluktot, mahaba yan. So, yan yung positive leg natin. Ito yung negative leg natin. Okay? So, gawin natin yung configuration natin kanina. Positive sa itaas, sa baba. Sa itaas ito yung negative. So, connect natin. Dito, yung positive, negative. Tapos, ayan. So, ito yung kanyang, ito yung negative niya. Ito yung positive niya sa baba. Kita ba? Hindi masyadong makikita. Ayun. Positive. Sa itaas, negative. Ayun. Ito naman is naka-positive. So, ulitin lang natin yung connection niya. Lagyan natin na 4 na LED. Ito. Positive, negative. Ganyan yung configuration niya. Positive. Tapos, connect natin sa ibaba. Oops. Bumaluktot yung paa niya. Ayusin muna natin. Ano ba yan? Sino ba si positive? Medyo baliktad ata. Ito pala. Ayan. Positive at saka si negative. So, ito yung ginawa natin kanina. Okay. So, may 4 na LED tayo. Okay? Positive, negative to. Again, negative leg to. Ito yung positive leg niya. Lagyan natin ng pull-up resistor. So, by the way, pwede din namang ilipat to sa kabila. Ito, pwede natin ilipat dito. Ano ba yung ginawa natin kanina? Dito. Dito sa baba yung positive. Okay. Dito yung sa taas yung negative. Ayan. Lagyan lang natin ng resistor. Pull-up resistor. Connect natin dito. Pwede namang itiretso to. Kasi mahaba yung leg ng resistor natin. Connect dyan. Tapos connect dito. So, parang hindi na tayo gagamit ng extra wire. Ayan. So, mula dito, positive leg, connect natin sa resistor. May connection yan, di ba? Tapos, papunta dito sa baba, which is konektado siya sa positive supply natin. Okay. So, similarly, yan din yung gagawin natin sa iba pang resistor. Ayan, connect natin dito. Connect dyan. Itong pangatlo naman. Connect natin dito. Oops, bumaluktot yung paa. Ayaw mapasok. Pumasok ka naman. Ayan. Medyo bumaluktot sa resistor natin. Ayan. Okay. So, duplicate nyo lang yung steps. So, next, before natin i-power on to, check muna natin yung connectivity. Okay? So, ito yung negative pin natin. So, konektado yan papunta doon sa negative LED na leg natin. Ito naman yung positive natin na supply. Konektado yan by jumper tayo papunta kay pull-up resistor. Papunta doon kay positive. So, pag tino-turn on natin to,
saksak muna natin to sa supply natin. Okay. Ba't walang connection? Ayaw umilaw. Hindi nag-ilaw. Configure muna natin ha. Yun. Medyo may sira dito sa jumper ko. Ayun. Dalawa lang yung umilaw. Natamaan ba to? Tingnan natin. Nabasted pa. Tingnan natin kung baliktad ba to. Hindi naman baliktad. Ayun, yung connection niya is nasa baba. Sige nga. So ulitin natin, dapat sa taas pala. Ayun, nasa taas. na-miss shoot natin, hindi natin na-shoot sa tamang lagayan. Ayun. Review natin yung ilaw natin, no? May negative supply tayo, may positive supply tayo papunta dun sa leg. Ayun. So yan po yun kung paano gamitin yung breadboard, LED at saka resistor natin. So again, sa connectivity ng resistor natin, may pull up resistor at saka may pull down resistor. So pag naka-connect siya doon, konektado siya sa positive leg, yun yung pull up niya. Pag konektado naman sa negative leg, is pull down naman yung tawag sa kanya. Okay, so maraming salamat po sa pagsubaybay sa channel natin. So wag pong kalimutang sumuporta sa channel natin, mag-like po at saka mag-subscribe. Chris Build Channel Tutorial po. So hanggang sa muli, kita-kits tayo mga kababayan. Okay?